Magandang umaga po sa lahat, no? Ang pag-uusapan po natin ay pagpapasakop sa katotohanan, no? Jesus is the way, the truth, and the life, no? So pagpapasakop kay Jesus, pagpapasakop sa Diyos, no? So dahil siya ang katotohanan, no? Naalala ko po yung isang kwento na sa Bible na nagpakain si Jesus ng 5,000 tao. No? Sa pamamagitan ng 5 tinapay at saka 2 isda. No? And after po nun, inutusan niya yung mga disciples niya na, sige, tumawid na kayo dyan sa lawa, no? At susunod na lang ako. No? At habang tumatawid po, no, yung mga disciples sa dagat na yon, skip po muna natin yung mga ibang kwento, no? Sumunod itong mga tao na to, no, yung pinangaralan ni Jesus sa kabilang ibayo, sumunod sila doon sa kabila. At ang sabi ni Jesus, no, kaya lamang kayo naparito ay hindi dahil sa himala na kaya kong gawin, kung hindi dahil nakakain kayo ng tinapay at ng isda. And you know what? Marami sa atin na tinatawag na mananampalataya ngayon ay after na lang doon sa kayang ibigay ng Panginoon sa buhay natin. Hindi na tayo after doon sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. No? At sabi po sa John 8, verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. No? So sino ang katotohanan? Si Jesus. No? Ilan po ba sa atin yung may dala ngayon na sandata? Makikitaas po. No? So, onti lang talaga ang sundalo ng Panginoon sa kanyang bahay. No? Marami po sa atin, dumipende na lang sa gadget. No? At sabi sa Josue 1:8, huwag ninyong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan niyo iyon, araw at gabi, upang, bakit daw? Upang matupad nyo lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. So, aklat po ng kautusan. No? Hindi gadget, hindi application. Applicable lang po ito kapag tayo ay magbibisitation. Pero once nadadalo po tayo, ibalik po natin, no, yung kaugalian na laging may bitbit tayong sandata. Pagdating sa pagdalo sa bahay ng Panginoon, no, sa templo ng Panginoon, no? At yung topic po natin is pagpapasakop sa katotohanan, no? Maraming usapin po tayo dito na masasagasaan, kaya po ako ay talagang grabe yung kaba ko, no? Maging ako ay nasubok kagahapon sa anong tawag doon sa ginagawa natin kahapon? Conso training. So, meron po dong question and answer portion, maraming mga tanong na maraming mga katanungan, no, ang kailangan ng kaliwanagan, no? At hindi po natin mahanap ang kaliwanagan, ang katotohanan, kung tamad po tayong magbasa ng Biblia. Baka display na lang siya. Pangbag na lang, pangbulsa. No, hindi ka kayang gawing banal
no, ng Biblia kung hindi mo aaralin. Kung hindi mo isasapamuhay lahat ng nakasulat dito. No? At sabi, ang susi sa masagana at matagumpay na pamumuhay ay ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Paano natin malalaman ng kalooban ng Panginoon kung hindi natin kayang buklatin ang aklat ng buhay? Di ba po? At unang point po natin is pananampalataya sa katotohanan. Ayon po sa Hebreo 11 verse 6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. It is impossible to do the will of God if you don't have faith. Hindi mo kayang gawin yung kalooban ng Panginoon kapag hindi ka sumasampalataya sa Kanya. Hindi mo kayang gawin ang kalooban ng Panginoon kung hindi mo nakikita yung sarili mo kung papaano ka tignan ng Panginoon. No? At sa panahon po ngayon, no, usong-uso sa social media yung pagdidebate. No? Tapos may nabasa po ako na iisa lang yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Bakit tayo dumadating sa punto na pati tayo, mga mananampalataya, ay wala ng pagkakaisa? At totoo pong nangyayari yon. No? Doon na lang sa isang maghahayag ng kanyang patotoo na ginawa sa kanya ng Panginoon pag sinocial media niya. No, ang daming bashers, ang daming magtatanggol, no, doon sa tao na 'yon, no? So, ginagawang pulutan na. Yung tao na nagpatotoo lang naman kung anong ginawa sa kanya ng Panginoon, no? Usapang pananampalataya. Willing ba tayo ibigay sa Panginoon ang lahat-lahat ng sa atin? No? Opo, Kuya Dan, kaya kong gawin yan. No? And tignan natin, no, kung ano-ano yung mga bagay na pwede natin ialay sa Panginoon. So meron po ako ditong 3 na isulat na masasagasaan na ng lahat, yung lahat-lahat sa atin. No? Unang-una is yung lakas. Willing ba tayo, no, na ibigay sa Panginoon ang ating lakas? Ibig sabihin, willing po ba tayo, no, na magamit o magpagamit sa Panginoon? No? Ibig sabihin, masasagasaan dito yung effort, extra effort. No? So, sa pag-aalaga po ng kaluluwa, sa pag-uwi ng souls, no? Talagang pagtsatsagaan mo yan. No? At ito yung greatest commandment ng Panginoon, discipleship. And pangalawa po is yung buhay. Willing pa tayo ibigay yung buhay natin sa Panginoon? Na Lord, here I am, send me. Here I am, use me. No? At ito po yung pangatlo, pinakamabigat, yung ikinabubuhay. Willing ka ba ibigay sa Panginoon yung ikinabubuhay mo? Maraming mananampalataya ngayon, no, na taling-tali, gapos na gapos, no, pag-usaping pera. No? Actually, nung nakikinig ako ng ewan ko sinong pastor yun, nung nakikinig ako sa preaching niya, hindi naman daw talaga
pera yung gusto ng isang tao. Kung hindi, yung kayang gawin, yung kayang bilhin ng pera. So sa makatuwid, karangyaan. No? So ang tao obsessed sa karangyaan. No? Lord, bigyan mo lang ako ng sasakyan, gagamitin ko to, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Binigyan ng Panginoon ng sasakyan. Lord, gusto ko ng masaganang buhay. Gusto ko ng bahay at lupa. Binigyan ng Diyos ng bahay at lupa. Lord, hindi pa ito yung masaganang buhay na hinihingi ko sa iyo kasi hindi pa po second floor yung bahay ko. Pinagkalooban ng Panginoon ng bahay, second floor. No? Lord, marami pong salamat. Pero hindi ko pa po matatawag na sagana tong pamumuhay na to. Kasi wala pa pong swimming pool. Binigyan ng Panginoon ng swimming pool. No? Lord, masikip na po kami sa sasakyang binigay mo sa amin. Baka pwede yung high ace naman. No? Binigyan ng Panginoon ng high ace. Hanggang sa hindi pa siya nakontento. Marami sa ating Kristiyano, ang after lang, doon sa kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Pero hindi tayo after doon sa kaya niyang gawin sa ating buhay. Kaya hirap na hirap magbago. Hirap na hirap gumawa ng devotion. Nagde-devotion naman po ako eh. No? Ang tanong, yung application, na-apply ba? Diba? And always remember po, na ang Panginoon, no, siya lang ang may kakayanan magsiyasat ng puso ng bawat isa sa atin. At sa takdang panahon, no, kapag siya ang kumilos para ihayag, no, kung ano talaga yung nilalaman ng puso natin, aabot po tayo sa punto na makikita natin yung sarili natin na walang-wala sa harapan ng Panginoon. Hiyang-hiya, humarap sa mga tao. Kaya nga po, kailangan kinikilusan natin, no, hindi para pataasin o palakihin yung pananampalataya, kung hindi po patatagin ang pananampalataya. Kasi maraming pagsubok ang pagdadaanan ng bawat isa sa atin. Kaya kinakailangan po maging matatag tayo sa pagkapit sa Panginoon. Yan. Sinisikap ba natin maging kagaya ni Kristo? No? Christian, pero hindi sinisikap maging kagaya ni Kristo. Ouchie! No? So, ano ba yung mga ginagawa ni Kristo? Unang-una po, gumigising ng maaga para ilaan ang oras na iyon para makausap ang Diyos. No? O bahala na lang si devotion natin kung kailan ako magising. Basta pag nagising ako, di-devotion ako. No? Pero unang-una po na ipinapagawa is kailangan maglaan tayo o magtakda tayo ng oras yung walang iistorbo sa pakikipag-usap natin sa Panginoon. Pangalawa, mapagkumbaba. Humble ba tayo? O hambog? Pangatlo, hindi nahihiya na ipangaral ang mabuting balita kahit kanino. Kahit sa mga taong negatibo yung pagkakakilala sa iyo. And ito po na ipatotoo ko na din yata nung nakaraan, no, na I once categorized as demon. No?
Yung luma ko pong pagkatao, inihialin tulad na sa demonyo. Nahalos salot po sa lugar dahil sa mga masasamang gawain. Nakarinig po ako ng magulang ng tropa ko na lumayo ka dyan. Demonyo utak niyan. Lumayo ka dyan, demonyo yan. And na-correct din po ako ng aking mga magulang. Chinata ko, Satanas, lumayas ka sa buhay ng anak ko. No? And pinakita ko pa po yun, no? Sa katabi ko na tropa ko, pinakita ko siya, tignan mo itong chat ng nanay ko. Nagtawanan lang kami, pero deep inside, ang sakit. Na ikaw, ituring ng demonyo. Na hindi na mag-e-effort yung diablo, na bulungan ka ng bulungan, kasi kaya mo na. I can stand on my own. Di ba? No? So wala nang ginagawa yung diablo para sirain yung buhay mo. Ikaw lang sapat na para sirain yung buhay mo. And lastly po, yan, dinadala ang mabuting balita sa iba't ibang lugar. No? Marami dito, Kristiyano, pero takot sa misyon. Ayaw umalis doon sa comfort zone. No? At pag umalis po kasi tayo sa comfort zone natin, no? At kinilusan natin yung kalooban o pinagagawa ng Panginoon sa ating buhay, mas lalawak yung ating comfort zone. Ibig sabihin, ma-extend yung ating comfort zone. So wag mong ikulong. We Christians are building the kingdom of God. No? Kasama tayo sa bumubuo, no? Sa kingdom of God. So wag kang manatili diyan lang sa kinalalagyan mo. Kailangan natin i-spread ang mabuting balita. No? Upang sa ganon, mas maraming tao ang makakilala at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Huwag mong sarilinin yung kaligtasan na natanggap mo. Si Jesus ay para din sa kapatid mo, para sa anak mo, para sa asawa mo, sa magulang mo, para rin sa mga kaibigan mo. Huwag natin ipagdamot ang salita ng Panginoon. Ang pangalawang point po is pagtanggap sa katotohanan. Ayan. Dito po sa Marcos 8, verse 31 to 35, dito po ipinahayag ni Jesus na ito yung sasapitin niya sa takdang oras, no, na siya ay mamamatay, ngunit muling mabubuhay. No, sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Pero nung ipinapangaral po niya ito sa mga disciples niya, no, merong nakante yung emosyon, no, which is si Peter. No? At kilala natin si Pedro na talagang matapang. No? Nakante yung emosyon niya. No? To the point na dinala niya si Jesus sa isang tabi para pagsabihan. No? Concern siya eh. Concern siya. Ganun siya ka-concern kay Jesus. Bakit? Nakasama niya eh. No? Alam niya yung kayang gawin ni Jesus. No? Alam niya yung kapangyarihan. No? Alam niya na kaisa nitong anak ang Ama. So alam nila lahat yun mga disipulo. Pero nung inihahayag ni Jesus na mamamatay siya, no? Ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya ay itatakwil ng mga pinuno ng bayan
ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay, ngunit mabubuhay sa ikatlong araw. Yan. Malinaw na sinabi niya ito sa kanila at dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, "Umalis ka sa harap ko, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi galing sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit na Jesus sa mga tao at kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Verse 35, "Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit na ito." No? So, pagtanggap sa katotohanan, nature ng tao na sobrang pahalagahan yung sarili niya. Pero ito po, no, ang ipinapatakwil sa atin ng Panginoon. Itakwil mo. Deny yourself. Kaya maraming tao, ang bilis masaktan eh. No? Konting pagtatama, tatampo, aalis. No? Buti sana kung umalis lang eh. No? Pero umalis nang may bit-bit pa, nasama ng loob. At ang mga tao na hindi kayang tumanggap ng correction, kung mapapansin po natin, ito yung maraming question. Marami siyang tanong. Bakit? Tamad maghanap ng katotohanan. Tamad magbasa ng Biblia. Kung ano na lang yung sabihin ng leader ko, eto na lang yun. No? Maraming tao, no, na pag nakatanggap ng matinding correction, no, napapanghinaan ng loob. At sa panghihina ng loob, nanghihimok pa ng iba para magtayo ng unyon. No? Hindi, ako yung tama eh. Napanghinaan ng loob, pero ang nagre-resulta nito is pagmamataas. Once na may kumampi na dyan, sa tao na yan, ay yabang na yan. May kakampi na sa kanya, may kakampi na siya eh. May nakikinig na sa kanya eh. Yung dahil sa panghihina mo, no, panlalamig mo, yung pa yung naging dahilan, no, ng pagiging mataas mo. Masakit ang katotohanan. May naisulat po ako dito, bars. No? Hindi lahat ng alam mong tama, tama na. Please, tama na. Tumigil, itigil, tigilan mo na. Ang pagdepende mo sa iyong sarili ay kasalanan na sa Kanya. No? Ang katotohanan, madalas masakit. Natural sa kaisipang pangtao, ang sobrang pahalagahan ng sarili dahil ito ang inilagay sa ating katuruan ng mundo. Pero ito ang pinaiiwasan ng Panginoon sa atin. Ang ipinapagawa ng Panginoon ay itakwil ang sarili dahil gusto ng Panginoon na mas dumepende tayo sa Kanya, sa Kanyang dakilang gawa. Yan. So, once na hindi na natin kayang tanggapin yung mga pagtatama sa atin, dito na nag-uumpisa yung pagiging self-centered natin. No? At sabi, masyado kang self-centered, kaya ang bilis mo masaktan, kaya ka bulag sa katotohanan, at kaya ka reklamador.
Diyos mo na ang sarili mo. No? Nang dahil sa pagdidepende natin sa sarili natin, no, hindi natin namamalayan, no? Ginagawa mo na palang Diyos yung sarili mo. And kung makikita po natin dito, no, gaano kasakit kaya kay Peter, no? Na concern naman ako eh. Concern naman ako sa iyo, Jesus eh. No? Bakit mo ako tinawag na Satanas? No? Bakit mo ako ni-rebuke? Sino po sa inyo yung gustong magtama ulit? Yung leader nyo po ba o si Jesus yung gusto nyong magtama sa buhay nyo? Diba? Narinig nyo na ba sa leader nyo? Satanas, lumayas ka sa buhay ng taong yan. Minsan sinabihan ka lang, baguhin mo tong ano mo, kung paano ka manamit. Kasi kita na yung third eye mo sa tiyan. Hindi naman ako ganun kasi pinalaki ng magulang ko. Sanay ako ng ganito yung suot ko eh. Nagtatampo na. No? Kung si Jesus buhay, siya makakita sa'yo. No? I-rebuke ka niya, Satanas, lumayas ka sa katawan ng taong yan. Kita na katawan. Baka mas lalo tayong masaktan. Di ba po? At nang dahil sa grasya at pag-ibig ng Panginoon, no, ibinababa niya yung karunungan, yung pag-ibig na yon sa mga leaders natin. No? Kaya nga po, nakakapagtama sila ng buhay. So kaya tayo nakakatanggap minsan ng corrections. Sa akin po hindi minsan, madalas. No? Minsan, sa aming sama-samang pagkain, no? Nakakatanggap po ako ng corrections. Hindi ko na po alam kung paano lulunukin yung isinubo ko na kanin at ulam. May sabaw naman to, bakit ang hirap lunukin? So, pero importante po, natanggapin natin iyon. No? Yung pagtatama na yun. Dahil yung mga tao na tumanggap sa hamon at nagpatama, ito yung mga tao nakakikitaan natin ng pagpapakumbaba. Akala mo dahil sa mabuti ang ginagawa mo, kinalulugdan ka na ng Panginoon. Sabi po sa Isaiah 64, verse 6a, lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos at ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ang katulad. No? Marami sa atin ganito eh. No? Yung lagi tayo nag-iisip na, ano kaya yung pwede kong gawing mabuti sa tao na to? And you know what? May nakausap po akong isang leader, no? Ganito po yung thinking niya. Inaalagaan ko yung tao na yan. Kasi balang araw, may makukuha ako dyan. At hindi po siya sa akin nakatanggap ng pagtatama. Kaltok po ang inabot niya sa akin. Ipinaramdam ko sa kanya na hindi tama yung ganyang kaisipan. No? Kaya ka gumagawa ng kabutihan ay dahil nasa sa iyo ang banal na spirito. Nagmamanifest yung bunga ng banal na spirito. Yun ang kinalulugdan ng Panginoon. No? Hindi natin maloloko ang Panginoon. May kakayanan siyang malaman, siyasatin ang nilalaman ng puso at ng isipan natin. All-knowing God po siya. Remind ko lang kayo. Alam niya po lahat. Yung pinagdadaanan mo, alam niya yan. Yung kahinaan mo, alam niya yan.
Yung flaws mo, alam ng Panginoon yan. Yung mga pagkakasala mo na hindi mo sinasadya o yung pagkakasala mo na itinatago mo, kita ka po ng Panginoon. At para mapatawad tayo, ang gusto lang niya naman ay umamin. No? Ang itinuturo pa rin po sa atin ng Panginoon is pagpapakumbaba sa harapan niya. Tama po ba? Hindi ka nilulugdan ng Diyos sa mabuting gawa natin dahil masyado tayong nakadepende sa kaisipang pantao. Hindi sa kaisipang panlangit na kaya natural tayong nakakagawa ng mabuti ay dahil sa bunga ng banal na spirito. No? Kasama yun sa bunga ng banal na spirito, which is yung goodness. At totoo po na kapag dumadaan ka sa pagtatama, nasasaktan ka. Totoo po na pag dumadaan ka sa pagtatama, nababasag ka. Masakit. No? Kasi kailangan mong magbago. Para saan? Para tumatag yung pananampalataya mo sa Panginoon. And lastly po, pagsasabuhay ng katotohanan. Let's face the fact that this generation builds weak Christians. Sangayon po ba kayo rito? Na dahil sa karunungang pantao, grabe na sila magsala ng tinatanggap nila na salita ng Panginoon. May kakayanan na silang mag-dissect ng Word of God na ilalagay lang nila sa puso nila. Maraming tao ang gusto, excited, makarating doon sa pangako ng Panginoon, pero ayaw mahirapan. Ayaw masaktan. Ayaw magbago. And sa lahat po na ipinakita ng Panginoon na pangako, lagi pong kasunod noon, yung journey natin. No? Sa wilderness or sa ilang. No? Nung pinangakuan si Abraham, diba? Si Moses, may paglalakbay na nangyari. At hindi naging ganong kadali. No? To the point na hindi nga sila nakaabot doon sa promised land. Si Moses hindi siya nakaabot sa promised land. No? Dahil sinisi niya yung mga taong reklamador. No? And kung ano yung nararanasan mo ngayon, preparasyon yan para sa mga susunod na henerasyon. Yung testimony mo, para yan sa susunod na henerasyon. At nung ako po ay talagang sumuko na sa ating Panginoon na Lord, gusto ko muli makapaglingkod sa iyo. No? Gusto ko ulit maranasan na maging cell leader. No? Tinugon po ng Panginoon. Agad-agad. No? And yun yung prayer ko na, Lord, gusto kong maging masagana yung buhay ko. Gusto kong maging matagumpay yung buhay ko. Pero gusto ko yung
dahil lang sa pagsunod sa kalooban mo. Hindi ako yung hahabol doon sa karangyaan kung hindi ikaw ang magagatimpala nito sa akin. Ikaw ang magbibigay nito sa akin. No? And nung tinugon ng Panginoon yung pagiging leader ko, no? Hindi ko naman nakita yung mga haharapin ko na pagsubok ng buhay sa pagiging leader Di ba? Nangako ang Panginoon, maganda ang pangako ng Panginoon. Pero hindi niya pinakita yung pagdadaanan mo para makamit yung pangako na yon. Kasi baka pag pinakita niya na yon, umayaw ka na. Hindi ko naman nakita, hindi ko naman in-expect na dahil sa pagiging leader ko, makakaranas ako ng depression. Makakaranas ako ng stress. Hindi ko naman inakala na sa pagiging leader ko, mawawalan ako ng mga kaibigan. Hindi ko inakala na sa pagiging leader ko, hindi ko inakala na sa pagiging leader ko, makakatanggap ako ng masasakit na salita doon pa sa mismong tinuturing ko na mananampalataya rin. Hindi ko naman in-expect na sa pagiging leader ko, mararanasan ko mapagkaisahan ng mga kapatid ko sa pananampalataya. And you know what? Nung nagdadaan po ako sa ganitong stage ng aking buhay, no? Nag-aagaw ang dilim at ang liwanag. No? So, ibig sabihin po, ganun siya kahirap. No? May battles na nangyayari doon sa kaisipan mo. Okay lang yan, masaktan ka. Alis ka na. Okay lang yan, gantihan mo sila, nasaktan ka May mga ganun po na pumapasok sa isip ko. Akala ko ba matapang ka? Ba't di ka magsalita? At ang tinuro po sa akin ng Panginoon ay manahimik lang. No? At ipagkatiwala talaga sa Kanya kung ano man yung nararanasan ko sa buhay ko na yun. No? At doon ko po mas naintindihan na umintindi ng tao. No? At tignan po natin dito sa Marcos 1, verse 9 to 11. Ayan. So, andyan na pala. Ayan. Sige nga po, itong side na to, makikibasa nga po muna ako. 1, 2, 3, go! Salamat po. Sobrang ganda po ng verse na to. No? Ito po yung time na nasa isang place, yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu Santo. At dito po na ipahayag ng Ama, yung sinabi sa huling verse na, ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan. So ito po ay pinahayag ng Ama na nasa langit. Ibig sabihin, narinig ng lahat ng taga roon yung tinig ng Ama. And sunod po, yung side naman po na to, 1, 2, 3, go!
No, no. So after nung senaryo na yon, no, kung makikita po natin, after nung senaryo na yon na sinabi ng ama na inihayag ng ama na ikaw ang minamahal kong anak, dinala agad ng Espiritu si Jesus sa ilang o sa wilderness. No? At doon hinayaan na tuksuhin siya ni Satanas o ng Diablo. No? Anong sabi doon? Sabi, kung totoong anak ka ng Diyos, diba? Gawin mo ng tinapay ang bato na yon. Ang bato na to, bakit ganun yung una? Kasi po, nung time na yon, 40 days and 40 nights, nagfa-fasting si Jesus. No? Kaya ganun po, yung unang tukso sa kanya. Yung pangalawa naman po, kung talagang anak ka ng Diyos, magpatihulog ka nga dyan sa bangin na yan. Sinasabi na ililigtas ka naman ng mga anghel eh. And yung pangatlo po, lahat na nakikita mong iyan, sabi ng Diablo kay Jesus, lahat na nakikita mong iyan, ibibigay ko sa iyo. Magpatira pa ka lang at sumamba sa akin. So ganun po yung pag-test sa kanya ng Diablo. Doon sa panahong alam ng Diablo na mahina yung pisikal na katawan ni Jesus. No? And sobrang ganda po ng verse na to, no? Dito ko po naunawaan na mas kilala ka ng Diablo higit sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Alam ng Diablo kung papaano ka kilitiin para mawasak yung pananampalataya mo. Alam ng Diablo yung kahinaan mo. No? Alam ng Diablo yung mga bagay na gustong-gusto mo. At yun yung ihahain niya sa'yo para masira yung pananampalataya mo sa Panginoon. At naisulat ko po dito, when there's affirmation in your calling, there's always a confirmation. So kapag naipapahayag ang iyong pagkakatawag, laging may, ano sa Tagalog yung confirmation? Laging may confirmation. No? At ano po ba yung affirmation? Ito po yung pagpapahayag. No? Nung makikita po natin dun sa verse na mga binasa natin, nung inihayag ng Ama na si Jesus ay anak niya. No? Ang sumunod po doon is yung sinabi ng kaaway. No? Alam ng kaaway kung totoo kang anak ng Diyos. Ibig sabihin, alam ng kaaway. Kumpirmado. Siya ay anak ng Diyos. No? And sabi po dito, sinulat ko, pangalawa, after affirmation, there is a testing. Pag naipahayag ang iyong pagkakatawag o ang iyong calling, ang kasunod po niyan, testing. No? Kaya nga po magtataka tayo no? Lord, bakit kung kailan ako naglingkod sa'yo, saka ako naranasan tong mga bagay na to? Okay naman yung buhay ko Bakit Lord, kung kailan naglingkod ako sa'yo? Tsaka ako naranasan yung mga mabibigat na pagsubok na to. No? And kagaya nga po ng naipatotoo ko kanina, no?
Sumunod lang ako. Gusto ko lang maging leader. Sinong mag-aakala na pagdadaanan ko yung mga ganong problema? At kailangan po na mapagdaanan natin yung mga sitwasyon na pinagdadaanan nyo ngayon. Para maranasan yung mabasag. Para maranasan yung masaktan. Kasi hindi mo matatawag ang Panginoon na taga-ayos ng buhay kung hindi mo naranasan mabasag. Hindi mo masasabi na ang Panginoon ko ay great healer kung hindi mo naranasang masaktan. At ngayon po, hindi mamaya, ngayon na, no? Na sobrang sakit po ng mga narinig natin. No? Pero kailangan po natin na malaman na okay ang promise ng Panginoon. Pero may kakaharapin tayo na pagsubok. May pagdadaanan tayong paghihirap para makarating doon. Bakit? Basahin po natin ang ating conclusion. Yan. 1, 2, 3, go. God did not call you to be a victim. He called you to be victorious, to be a conqueror. Sa panahon po na nararanasan natin yung problema o kabigatan sa buhay, na parang sa tingin natin, Lord, di ko na kaya. Parang walang solusyon. Ang ipanalangin po natin ay bigyan tayo ng kalakasan at katapangan ng Panginoon para ipagpatuloy yung pagpapatatag ng ating pananampalataya sa Kanya. Lord, dito sa lupa, parang impyerno na. Grabe na yung mga kaharap ko na tao. Lantaran na yung mga kasalanan. Kung diyan ka isinugo ng Panginoon, manghingi ka sa Kanya ng kalakasan at ng tapang para hindi maliglig o makalog yung pananampalataya mo. No? Dahil ang gagawin ng kaaway ay kakalugin ka para wasakin ka. Para hindi mo mabigay yung buong tiwala mo sa Panginoon. Deny yourself, take your cross, and follow Him. No? Pag nakikita ko po ang cross, naaalala ko po yung ginawang pagpapakumbaba ng Panginoon para lang magkaroon tayo ng pag-asa na muling tanggapin ng Ama. Ay maaari po bang tumayo tayong lahat? Father in heaven, maraming salamat po muli sa iyong mensahe na bagamat masakit, ay nakakapagpatibay at nakakapagpalakas sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon, sa mga sitwasyon na aming kinakaharap. Ngayon, nangangako po kami na aming kikilusan yung pagpapatibay ng pananampalataya namin sa iyo. And Holy Spirit,
Please, guide us. Ikaw yung mag-comfort sa amin sa panahong pasukong-pasuko na kami. Ikaw yung magbaba ng karunungan upang mas mabilis naming matutunan yung ipinapagawa sa amin ng Panginoon. Maraming salamat sa iyong buhay na salita na aming kikilusan sa araw na ito at sa mga susunod pa. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Amen. Amen.